Sa isang lungsod kung saan ang bawat kanto ay may kwento ng karahasan, kung saan ang gabi ay mas nakakatakot kaysa sa dilim at ang katahimikan ang pinakamalakas na ingay. Isang kwento ng pag-ibig na isinilang sa gitna ng galit. Ito ang kwento ni King Von at ng babaeng hindi niya dapat minahal na si Kay. Si King Von ay lumaki sa Killer Ward sa Chicago bago lumipat sa kilalang lugar na Oblak. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay paulit-ulit na nakukulong at kalaunan ay pinatay nang si Von ay 11 years old pa lamang. Sa edad na 16, unang beses siyang nakulong at mula noon, paulit-ulit na siyang pabalik-balik sa kulungan sa loob ng halos 10 taon. Kasapi si Von sa Black Disciples at kilala sa Oblak, isang lugar na ipinangalan kay Odie Perry, isang respetadong miyembro na pinatay noong 2011. Ang pagkamatay ni Odie ay isa lamang sa maraming insidente sa matinding gulo sa pagitan ng Black Disciples at kalabang grupo na STL. At dito na papasok ang pangalan ni Kay. Si Kay o Jakira Barnes ay hindi pangkaraniwang babae. Isa siyang teenage girl na kinatatakutan sa buong Chicago. Pero bago siya naging ganito, isa lamang siyang normal na dalaga. Lumaki siya sa Southside kung saan araw-araw ang balita ng patayan. Ang kanyang ama ay pinatay noong siya 1 taong gulang pa lamang. Isang sugat na hindi na kailanman naghilom. Natuto siyang maging matapang. Natuto siyang lumaban at kalaunan napasama siya sa grupong STL. Isa sa kanyang malapit na kaibigan ay si Tuka, isang 15 years old na miyembro ng Gangster Disciples na pinatay din noong 2011. Ang pagkamatay ni Tuka ang lalo pang nagtulak kay Kay para tuluyang yakapin ang marahas na mundo ng kalsada. Ayon sa mga usap-usapan, si Kay ang responsable sa pagpatay kay Odie Perry, ang mismong dahilan kung bakit ipinangalan ng Oblak. Kung totoo man ito, hindi na nakapagtataka kung bakit naging target siya ng galit ng kabilang grupo, kabilang na si King Von. Pero dito, naging kakaiba ang lahat. Sa kabila ng pagiging magkalaban, nagkaroon sila ng kakaibang connection. Sa social media, makikita ang hindi pangkaraniwang usapan nila. Minsan nagbabantaan sila, minsan nag-aasaran, at minsan para naglalambingan. May pagkakataon na tinawag pa ni Von si Kay na YP at si Kay naman sumasagot lang ng patawa. 2 taong handang patayin ng isa't isa pero nagkakabiruan online. Pero huwag kayong malito, hindi ibig sabihin nito ay magkaibigan na sila. Sa likod ng mga biro, nananatili ang matinding galit. Habang tumatagal, mas nagiging marahas ang sitwasyon. Hindi lang ito basta usapan sa Twitter, nagiging personal na. Nagkaroon pa ng insidente kung saan sinasabing nasaktan ni Von si Kay sa isang train at hindi ito pinalampas ni Kay. Dagdag pa rito, nadagdagan ng kanilang galit dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan. 2 sa pinakamalapit kay Von, sina Odie at J Money ay sinasabing pinatay ni Kay. Samantalang si Von naman ay sangkot din sa mga pag-atake laban sa mga kaibigan ni Kay. Sa puntong ito, malinaw na hindi na ito basta alitan, isa na itong digmaan. Nakulong si Von dahil sa isang kaso ng pagpatay, ngunit kalaunan ay nakalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Habang nasa kulungan siya, hindi pa rin nawawala sa isip niya si Kay. Mga mensahe pa nga na ipinapasa niya, pero paglabas niya, ibang Von na ang bumalik, mas galit, mas handa sa paghihiganti. Noong April 11, 2014, nag-post si Kay ng kanyang lokasyon sa social media. Isang simpleng post na naging dahilan ng kanyang katapusan. Ayon sa mga ulat, nakita ito ni Von at ng kanyang grupo. Agad silang kumilos. Nang makita nila si Kay, hindi sila nag-atubili at pinaulanan na nga nila ng bala sila Kay. Nakatakas ang kasama ni Kay, pero siya mismo ay tinamaan ng maraming beses at kalaunan ay pumanaw. Matagal nang kumakalat na si King Von ang may kinalaman sa pagkamatay ni Kay, ngunit walang sapat na ebidensya para makasuhan siya. Pagkalipas ng ilang taon, may lumabas na dokumento mula sa pulisya ng Chicago na nagsasabing isa siya sa pangunahing suspect, pero kahit ganon, hindi pa rin siya nakasuhan. At nanatili itong isang kwento na puno ng tanong at misteryo. Pero minsan, hindi mo kailangan ng korte para malaman ang katotohanan dahil sa mundo nila, ang katotohanan ay nasusulat sa dugo. Ang kwento ni King Von at Kay ay hindi lang simpleng istorya ng 2 tao. Ito ang kwento ng isang sistemang sira, isang mundong walang direksyon, isang lugar kung saan ang kabataan ay napipilitang pumili, lumaban o mamatay.
At sa hidwaan ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalik. Paano kung iba ang naging landas nila? Paano kung hindi sila naging magkaaway? Paano kung pinili nila ang kapayapaan kaysa sa paghihiganti? Paano kung ang YP ay naging totoo at hindi biro? Pero sa mundo na kinalakihan nila, ang pag-ibig ay kahinaan. At ang kahinaan ay may kapalit. Sa huli, hindi bala ang pumatay sa kanilang kwento, kundi ang mundong humubog sa kanila. Isang paalala na minsan ang pinakadelikadong lugar ay hindi ang kalye, kundi ang pusong napuno ng galit. At ako nga pala si Nadong Bagsik. Peace out.